Si Mayor Sara, pinag-uusapan natin si Mayor Sara Duterte. Ito yung gustong patakbuhing presidente. Kasama naman si presidente na tatakbong vice-presidente. Yun ang umuugong at lumalawak ang panghihikayat ng mga tao sa kanilang dalawa na tumakbo. At mukha namang sure ball. Gali na nito, pareho rin ng amang Presidente Duterte, na pag merong mga sakuna, na malalaking sakuna, ito'y pumupunta at lumilipad para magbigay ng kanyang alalay. Lumipad po si Mayor Sara Duterte dyan sa Catanduanes. Pumunta rin po siya sa Marinduque, sa Legazpi, sa probinsya ng Albay. At sa isang panayam sa Davao City Disaster Radio noong Martes, sinabi po ni Mayor Sara Duterte na magpapadala ang Davao City ng tulong sa mga lungsod, munisipalidad at lalawigan na apektado ng bagyong Rolly. At dinagdigdag po ni Mayor Sara na gagamitin ng lokal na pamahalaan ng kanyang Davao government ang bahagi ng 30% Quick Response Fund. Meron silang Quick Response Fund doon. At yung 30% doon, kukunin at ibibigay niya doon sa mga nabanggit natin. Pinuntahan niya. Ito'y bahagi po daw ng 5% Disaster Risk Reduction and Management Fund or Calamity Fund ng lungsod. Manang-mana ito talaga sa father niya. Ganda training. Tatandaan niyo yung Typhoon Yolanda ba yun? Sa Tacloban? Si Presidente ang una nagpunta ron. Umiyak pa nga dahil nakita niya yung destruction wrought by the typhoon. Dinala niya yung mga kasamahan niya doon. Nung mayor pa siya. At tumulong siya. Kung ano nung mga dinala niya ron. Kaya tuwan-tuwa naman yung mga tao. Samantala, ang ating pamahalaan binabalak at isa sa katuparan yung paglalagay ng mga bagong testing technologies. At papaabot po ito doon sa malalayong lugar, yung mga far-flung and disadvantaged areas. Bakit? Para ma-detect natin, ma-isolate natin, at magamot natin ang ating mga kababayan doon sa mga lugar na yun na may sakit ng COVID-19. At sabi ni Presidente Duterte, yung planong yun, palalakasin yung testing efforts ng ating bansa. At inilagay niya po yun sa kanyang monthly report sa Kongreso sa pagpapatupad ng Bayanihan 2 Law. At sa ngayon kay Presidente, bahagi ng National Action Plan Phase 2 planning ay isang mungkahi o proposal na itong mga bagong teknolohiya ay maging available dun sa mga isolated and disadvantaged areas kung saan yung kanilang access doon naman sa swab test ng RT-PCR limitado. Kaya yung target, sabi po ni Presidente Duterte, i-upgrade yung tertiary laboratory services. At least, sabi niya, 1 RT-PCR yung swab test per province doon sa mga ospital na nasa probinsya. Sabi po ni Presidente Duterte, kailangan ito'y maging available. At yung kaya, affordable, and accessible sa publiko. Lalo na yung mahihirap nating mga kababayan. Especially yung mga
communities isolated dahil sa kalayuan, dahil sa kondisyon ng panahon, dahil din sa mahirap na transportasyon. Kasama na rin yung dahil sa kahirapan. Ito ang bibigyan natin. Kasama na nga doon yung mga problema, alam nyo, itong mga CPP, NPA, talaga namang hindi maampat, hindi matigil ang kanilang mga ginagawang teroristang pagsalakay at pag-extort doon sa mga mahihirap nating mga kababayan at pati doon sa mga mayayaman na merong mga mining companies, meron silang mga plantation doon. Ako, terrible talaga. Sabi po ni Presidente Duterte, yung Health Department sa ilalim ni Secretary Francisco Duque ay patuloy na i-enhance yung pong detection and isolation measures sa pamamagitan ng epektibong contact tracing, yung malawak na testing and provision na kakaroon ng maraming quarantine facilities para doon sa nangangailangan. At yung pong testing protocols, sabi ni Presidente Duterte, i-update ng DOH. At sabi po ni Presidente Duterte, sa pamamagitan ng ginagawa ng DOH, yung specimen backlogs, na-reduce na natin with corresponding actions identified resulting in the resolution of technical problems on equipment and results validation. And 65% decline in the number of average daily specimen backlogs. Sabi rin po ni Presidente Duterte na yung administrative order that prioritizes the testing of public and private healthcare workers for COVID-19 testing is currently being finalized. Oh, natanda nyo yung binabalita natin na bibigyan ni Presidente Duterte ng cap o ceiling yung mga nagsaswab test dahil napakamahal, may 4,500, may 7,000, may 11,000 mga eh. Sabi ni Presidente Duterte, swab testing will soon be made affordable. Yung kakayahin ng bayaran ng mga kababayan natin sapagkat gumawa na po siya ng executive order placing a price cap on reverse transcription polymerase chain reaction or RT-PCR testing and test kits for coronavirus. Yung pong executive order ay bilang 118. Dinirektahan na yung Department of Health in coordination with the Department of Trade and Industry to ensure accessibility and affordability of COVID-19 tests. Sa pagpirma po ni Presidente Duterte ng executive order, kinilala niya yung prioridad ng Estado na kailangang i-ensure, siguruhin na yung general public, lalong-lalo na yung mga mahihirap, mga low and middle income households, meron din silang equitable access to quality and affordable healthcare services. Kaya sa ilalim po ng executive order, itong DOH, kinakailangan maggawa sila ng mga mehora na siguraduhin na yung lahat na accredited COVID-19 laboratories ay mag-observe ng transparency sa punto ng pricing of tests at kailangan ng publiko ay fully informed, malaman nila yung mga impormasyon na dapat nilang malaman kaugnay dun sa component cost of medical services and procedures relating to COVID-19. Yung DOH must also undertake continuous monitoring and review of the price and market supply of COVID-19 test kits
and other basic medical items and supplies. And dapat mag-issue sila ng mga price control measures and adjustments as may be necessary. Yung pong Executive Order 118 takes effect immediately pag na-publish na po ito sa Official Gazette o isang diaryong may general circulation. At yung mga guidelines, necessary guidelines para maging epektibo ang pagpapatupad nito, gagawin na rin at i-issue ng DOH and DTI. Sa lahat na subscribe sa amin, maraming salamat po. At sa mga hindi pa na-subscribe, please subscribe to our channel para marami pa tayong magawa mga reaction videos at mga entertainment videos. Okay? Stay safe mga kaibigan. Peace! Bye-bye!